Breaking news mga kababayan. Nako, nakakagulat itong live ni Marleka. Grabe yung title oh. Tingnan nyo. Ito yung title ng live niya. Inday Sara, gugurguring, gugurgurin ni Bonjing bago mag 2028. Totoo kaya ito mga kababayan? Nako, panoorin na lang natin to kung totoo ito. Tunay kaya itong sinasabi niya na gugurgurin si Bibi Sara? So mag-comment kayo kung ah ano masasabi nyo dito. Eto na, panoorin na natin. Bottom line nito mga palangga is still corruption. Ang bottom line nito, yan pa rin yung pinag-uusapan natin dito sa flood control. Na ang promotor ay si Marcos Jr., ang promotor si Liza Marcos Tanas, ang promotor ang Martin Romualdez at lahat ng mga kasabwat nila sa DPWH. Alam nyo na yun, kabisado nyo na lahat, halos aware na sa buong Pilipinas at sa buong mundo kung saan merong Pilipino. And again, this is about politika. Politika dahil syempre, kapag nag-change of government na tayo, change of government, transition, iba na ang namumuno, sigurado akong mananagot talaga itong mga dapat managot. Kaya papasok natin ngayon dito ang binigay sa ating information about kay Inday Sara. Nako, ito na mga kababayan. Inday Sara na. Mga kababayan, the reason why pinupush ni Liza Tanas Marcos, si Boying Remulla, pinupush ni Bangag Jr., sila yan, di ba? Ang paghirang dito kay Bonjing Remulla na yun na nga, sana nga magurgur na anytime dahil alam ko konting isang bulati na lang ang hindi pumipirma dyan Ngayon mga kababayan, the reason why pinupush nila yan para i-disqualify nila si Inday Sara. Paano yung disqualify? Diba? Binigay na yan sa atin ng gurgur pala na disqualify mga kababayan. I-disqualified nila si BP Sara. Gugurgurin mga kababayan. Yun pala yung gusto nitong sabihin ni Marleka. Ang ating puting sa Congress, noong nandyan pa si Tambaluslos, na talagang gagamitin nila si Remulla at gagamitin nila ang 125 million na confidential funds na binabato nila kay Inday Sara na paulit-ulit, mga kababayan. Okay? Ibabato nila at gagawa nila ng paraan. Mag-fabricate sila ng crime kay Inday Sara para sa 2028, mga palangga, ay kanila ng tuluyan ng hindi makatakbo si Inday Sara. So, ilang taon na lang ba? Naku, ganun pala ang plano nila, no? Antindi pala mga kababayan, hindi sila nagtagumpay sa impeachment laban kay BP Sara. So, ito pala ang next, next plano nila, kumbaga second plan nila mga kababayan, yung gawing ombudsman. Itong si Boying Remulla, ito yung gustong sabihin ni Marleka mga kababayan. Tayo ngayon, pila na kita ka, ano natin ngayon taon, 28, 25, 26, 25, 26, 27, like 2.5 years? May 3 years pa ba? Yeah, almost. Okay. Anyway, mga kababayan, so syempre, gagamitin si Remulla para gurgurin si Inday Sara. What is gurgurin? Literal ba? Nagugurgurin niya? O gurgurin niya ang karera ni Inday Sara? Definitely, gugurgurin niya ang pagiging presidente o yung gusto natin na maging presidente si Inday Sara. Saan? Sa pamamagitan ng fabricated cases and crimes na magaling dyan si Liza Tanas. Bakit kamo? Dahil ayaw nilang makatakbo si Inday sa 2028 para hindi sila mapanagot. Ko mga kababayan, ito pala yung plano nila, no? Di umano sabi ni Maharlika, gugurgurin ang presidente na pagtakbo ni BP Sara sa darating na 2028. Utos daw, di umano ito
ni Lisa at gawin nilang ombudsman itong si Remulla. Nako, mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa sinasabi ni Marlica? Totoo kaya ito? Ano opinion nyo, mga kababayan? Simple as that. Ngayon tatanungin nyo, kaya ba nilang, kaya ba, kasi usually ang mga kaso-kaso sa Pilipinas tumatagal ng years. Siyempre, ang ombudsman ay makikipagsabuatan lang yan para gumawa ng mga investigation, chuchu laban dito kay Inday Sara, then isasampa sa Sandiganbayan, sa Supreme Court, at ang plano nila dyan, mga palangga, sinabi na yan sa atin na what? I-expedite nila yung kaso. Meaning, tututukan nila yan, mga kababayan, para hindi na makatakbo si Inday Sara dahil nakikita nyo ngayon, kung mag-eleksyon ngayon, ay si Inday Sara ang mananalo pagdating sa presidente. Even nga noong 2022, alam naman natin na si Sara ay nakakuha ng mas maraming boto. So ngayon, mga kababayan, kaya pinupush niyan si Boying Remulla na busisiin, not really busisiin na pinupush siya na dyan siya na ma-appoint siya as ombudsman dahil magiging kasabwat yan, okay? Magiging kasabwat yan ng Bangag administration. Magsasampayan, mga kababayan, ng kung ano-ano mga kaso, maghahalongkat yan ng mga kaletsihan nila para talagang makikipagsabuatan na rin dito sa COMELEC. Kasi ano yan konektado yan ombudsman. Okay? Ang gagawa ng eksena, gagawa ng fabricated cases laban kay Inday. Sandiganbayan, doon i-file and Supreme Court. Remember, isa sa expose ko sa inyo, may mga binayaran ng mga Supreme Court justices, hindi man lahat. That was 2023. Remember that expose? Para ipabor sa Okada, dun sa anak ni Okada, kay Tomohiro, sa anak ni Okada, yung management ng Okada Manila. 'Di ba? Meron tayong information noon na sinasabi sa atin na mayroong mga nabayara mga Supreme Court justices doon. So hindi malabo na maimpluwensyahan ng ombudsman kung si Bonjing, I don't know, si Remulla ba ay natalaga na kasi I believe ngayon, ngayong araw na to, finorward kay Bangag yung short list, I think 7 na mga aspiring ombudsman. Then, hindi ko pala check yung balita, but i-forward kay Bangag ngayon, tapos pipiliin, pat at the end of the day, kahit pumikit si Bangag, alam niya na kung sino ang itatalaga niyang ombudsman. But anyway, so ganun ang gagawin nila. Okay? Mamadaliin nila ang kaso laban kay Inday Sara sa kanilang mga, sa kanilang plano na hindi na nga, na ma-disqualify na nga si Inday Sara. Iko-convict nila, di ba? Remember, yung kay Bangag na pinagbabatehan noon, yung kanyang pagkaso sa kanya, na disqualify din siya, na magkaroon ng what? Kasong moral turpitude. Okay? Para what? Para idiin si Inday dito sa graft and corruption na 125 million na confidential fund. Pero ang bilyon-bilyon ni Martin Romualdez o trilyon ni Saldico o ang nakaw ni Bangag nga pa rin. Hanggang ngayon, investigation pa rin tayo. And recently nga, kaya, nag-end up sa pag-resign ni Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, mga palangga, dahil na pangalanan na unti-unti, okay, bongga, hindi unti-unti, si Romualdez, at papunta na sana tayo sa Aguado, sa Malacanang, okay? Kaso lang, kinancel o sinuspend yung hearing patungkol dyan sa pagnanakaw ng Bangag administration ni Tambaluslos, kaya nag-end up dito sa pag-resign ni Coratong Baleleng Lacson, kaya naman nagkakaletse-letse na sila ngayon dyan sa Senate at maraming buwisit dito kay Lacson na ito. Ngayon, mga kababayan, doon nila titirahin si Inday Sara. I-disqualify nila, gugurgurin nila bago mag-2028. I-make sure nila
na magkaroon ng hatol, ng conviction. Diba? Kasi sa impeachment, malabo sila, di ba? Hi, Raymi, you're there. Thank you, Palangga. Enjoy your life every day. Sinubukan nila yung impeachment. Di ba, nakita nyo naman, in archive. Then, next year, gagawa pa rin yan sila sa impeachment. Pero para, kumbaga may plan A, plan B, plan C yan sila eh. So, plan A is impeachment. Then, hindi umubra. Then, next year, Feb, magpa-file na naman yan. Kung nandiyan pa rin, kung buhay pa rin yung mga kongresista na yan. Then, pag napalitan na, pag naging ombudsman na si Bonjing Remulla, papailan na nila ng kaso si Inday para tutuluyan nilang madiskwalipika na ang ating Inday Sara. Kaya nga, ano pa ang ginagawa natin? Manawagan o makiisa kayo, nanawagan na tayong lahat. Ako, nanawagan na ako. 3 years na ako nananawagan. Now we have Kiko Barzaga. Now we have Manong Chavit Singson. Mamaya, we'll talk about Manong Chavit Singson na all out na talaga siya dito sa gera na laban sa Bangag administration. So mga kababayan, ang gagawin talaga ng Bangag na yan, Bangag at Bonjing Remulla na yan, sisiguraduhin nila yan na bago mag-2028, bago mag-filing ng candidacy, ay i-convict nila, i-convict nila si Inday Sara. Kasi sa ngayon, magkakasabot sila eh. Di ba? Makinig kayo, maniwala kayo sa akin. Lahat ng expose ko, eto yung ginagawa nila. Lahat ng expose ko, nagkatotoo na ngayon. Kaya yung mga dramatization ni Bangag Jr. na siya daw nag-expose nitong corruption na to, no, hindi nila na-foresee na may lalabas na isang Guteza na pangalanan ng, yung very powerful, yung kanyang sworn statement, yung kanyang sinumpaang salaysay, na nag-deliver siya ng mali-maletang pera sa kay Martin Romualdez, kay Zaldico, at sa Malacanang, doon sa Aguado na binambanggit niya. Kaya nga, di ba, biglang nagulat sila sa surprise at, testimony ni Orly Guteza. At ngayon, ano nangyari? Di ba sinira kaagad ang karakter ni Guteza, na kesyo ang affidavit, ang sworn statement ay ang signature ng notary ay peke. Then anong ginawa natin? Hinalungkat natin na yung abogadong si Espera ay nagsisinungaling dahil talagang yun ang kanyang signature. At nag-fake siya ng kanyang signature. Binago niya yung stroke actually ng kanyang signature doon sa kanyang demand letter na pinasisinungalingan niya na hindi daw niya signature at finrod daw o dinaya yung kanyang signature ni Guteza. Nakita niyo yung dots. Nakita niyo yung corroboration of events. Sequence of events. Di ba? Nakita niyo talagang ang punot dulo nito si Marcos. Nakita nyo si Kiko Barzaga na patuloy na nagsasalita. Recently, nagsasalita siya ngayon. Sabi niya sa post niya na Monday pa daw yata sila. Tignan ko lang to. Monday pa daw yata. Ay no, Monday ba? Parang, wait a minute. Monday or next month. May statement siya dyan eh. Na makapag-vlog with Sandro. Binubuisit niya talaga si Sandro. And that's really good. Na mayroon tayong batang kongresista na talagang matapang dyan na nagsasalita. Alright? Sabi niya sa mga nag-aabang 2 hours ago, ang susunod na vlog namin ni Sandro, baka next month pa, lagi siyang wala sa kongreso. Baka nagtatago abroad kasama si Tito Romualdez. By the way, actually may nag-message sa atin, okay? Allegedly, okay, etong si Charis, si Sandro ay nasa F1 ngayon, kasama ni Crystal Jacinto. Ano no? May mga artista ba dito? Actually, kagigising ko lang. Nagbasa lang ako ng news. Ganyan-ganyan. Ang alindog ko. Talagang nag-ano lang tayo. Nag-emote din. Binasa ko, aniscan ko yung mga news. So, allegedly, itong si Charis, saka yung artista si Crystal Jacinto, na biglang yumaman, kaya dapat imbestigahan din yan. Na chami-chami na sumasakay sa helicopter ni Tito Romualdez, ni Sandro. Alamin nyo yan. So, sabi ko nga sa inyo, sobrang lalim na, talamak na
ang hinaharap ng taong bayan dito, mga kabayan. So ngayon, ano daw? Post, sabi ni... So, yun mga kababayan. So, hindi na natin tatapusin masyadong mahaba na, no? Comment na lang kayo anong masasabi nyo dito sa statement ni Mahardika, no? Na delikado si Inday Sara sa 2028 dahil nga daw di umano'y gogorgorin nga daw ni Bonjing Rimulya. Boying Rimulya, hindi Boji. Ito kasi title niya, Bonjing, mga kababayan. Basta yun yung sabi niya, mga kababayan, at mayroon daw siyang ano, no? Ito yung kanyang nakikitang mangyayari. So, ano sa tingin nyo? Pabor ba kayo dito sa mga sinasabi niya o hindi, mga kababayan? So, mag-comment kayo at mag-like din kayo, mga kababayan, para mas ano po ito, maraming makakita itong video na to, kumalat na ganito di umano ang plano ng Marcos admin, mga kababayan. So, yun lang po, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po.